protected area. From my experience, ha? Thank you. Kaya hindi kayo dapat kasali doon sa mga local na yun. And don't allow them to give permit. Inyo yan eh. Primary responsibility nyo yan, protected area. Why are you allowing the local? Ako, pag inalaw namin sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park yung local, tapos na yung Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Wala na yun. Wala na yun. Wala na yun. Thank you, Madam Chair. If I may just point out, these were all basically ongoing before my administration, and so we are dealing with what is on the ground now. To yes, tell Madam Chair. that DNR, yun ang palagi ko sinasabi sa DNR, when you're not about protecting the environment, don't join DNR. Join DTI. Because DTI is the one promoting business. But if you are with DNR, you're supposed to protect the environment. So if you want to make money, join DTI. Don't join DNR. Thank you, Madam Chair. Pwede makasingit. Napapansin ko kanina pa, mahilig kayo dito magturuan. Kundi magturuan, maghugas ng kamay. Ang pinakala, sinabi niyo po, Secretary Loizaga, it was before your term. Okay? Sige, granting gano'n na nga. Now, ikaw na nakaupo at alam mo may mga violation, correct it. Wag no, don't blame other people. Don't blame the previous administration. Very respectfully, sir, I am not blaming anyone. I am acknowledging the facts as they are on the ground when I assumed office. Exactly. And this is why I have begun to institute these investigations, and we have suspended the power of the region to actually issue ECCs. Kasi ang sinabi niyo po kanina, Madam Secretary, na ang nag-issue ng building permit ay yung LGU, right? That is the reality on Correct. the ground, sir. Exactly. Exactly. I know that. BPLO, okay? Kasama pa rin dyan, magbibigay ng permit kung kinakailangan. Now, kayo bilang taga-monitor ng environment sa DNR, you should have monitored that. Now, nakarating sa inyong kaalaman na bawal yan, you should have coordinated with the LGU and tell the LGU dahil may tinatawag din na sendo, bawal dyan kasi protected area yan. Dapat hindi nyo binigyan ng building permit yan in the first place. That's part of your monitoring. Thank you very much, sir. And all these investigations have surfaced, in fact, these facts. We are being very careful as far as establishing whose responsibility and authorities were put in line during the process of the construction of these particular structures. We cannot just point fingers, as you said. We have to acknowledge that the investigation and the evidence need to be quite thorough. And that's what we're doing now, respectfully, sir, if I may. At this point, we cannot establish the exact facts during the time that these constructions actually occurred. Even Red Dumagan was not the Red during that time. And therefore, we are actually constituting now and actually constructing now these events in order for us to take the appropriate action. So your recommendations, sir, are very well taken. I would just like to humbly represent that we are not pointing fingers here. We are acknowledging the facts on the ground. We are acknowledging the gaps in the law. And we are acknowledging also the possible gaps in our implementation, having seen that, in fact, these structures were erected even if these are in protected areas. I think, sir, at this point, and Madam Chair, with your indulgence, it's really important for us to understand the circumstances behind these actual constructions. We are not fully in control of these areas, as you know, given the kind of manpower that we have. The local governments are partners in the protection of the environment. This is not the DNR's sole job. This is the job of the DNR. You did mention na kayo ay partners ng LGU. Yes. In protecting the environment. So, ba't wala kayo bang ginagawang coordination sa LGU na each time may magpapatayo, kukuha ng permit para, building permit para magpatayo sa isang protected area, dapat kinukonsulta kayo? Dumadaan muna sa inyo? Wala bang ganong klaseng coordination? Thank you very much, sir. In fact, that is what we're doing at this point. I've also had very close coordination with Secretary Ben-Hur Abalos. We are going to try to produce the process that is required in order for, in fact, this to be stopped at the inception rather than the corrective measures that we are having to take now. So between the DLG and ourselves and the DOT, because ecotourism is such a big part of, in fact, this actual activity, we are now coordinating very closely, and we have recommendations on the process as well as the constitution and function of the PAMB that will be submitted as part of our position paper, sir. Kasi yung BPLO or yung LGU, bago sila magbigay ng building permit, meron tinatawag na zoning, right?
Tama? At dun sa zoning, malalaman kung anong area yan, whether that area is protected, whether that area ay hindi dapat patayuan o pwedeng patayuan. Then, proper coordination with the LGU, you should know, malalaman mo kung ano yung mga areas na dapat hindi na pinatayuan ng building, na dapat yung LGU may coordination din sa inyo para mutually masasabi nyo na hindi pwede dyan or pwede dyan, okay dyan. So sa nakikita ko po kasi marami na napatay na struktura at sinasabi nyo nga, okay, sige, hindi nyo po control yon, control po ng LGU. Pero kung meron kayong proper coordination, hindi sana napatay yung building na yon through proper coordination with the LGU. Respectfully, sir, I agree with you, and therefore the coordination needs to be made more effective. I also recognize the point of Madam Chair on the difficulty regarding local dynamics and the pressures that we face in this type of activities. If I may also, sir, I think that we need to acknowledge that in some of these areas, there are titles, alienable and disposable lands that are already with title. And therefore, we have no option but to recognize the rights and have that regulation be part of the LGU and DNR coordination, as you have suggested, sir. Chair. Madam Chair, siguro itong Twin Mountain View Resort, natayo na ba itong structure na to before nabigyan ng PAMB tsaka ECC? The second resort? Yes, Your Honor. So natayo na din siya? Yes, Your Honor. And I would assume ikaw na nagbigay ng permit because this was given November 10, 2022. No, PAMB clearance is 2022. The ECC 2023. This was issued by our EMB, Your Honor. So, not you. Not me, you. Your Honor. Pero kasi, katulad na ito, it's not the previous government. This was done 2022. Same issue, natayo na yung, bakit hindi yung naging ruling was to demolish the structure? Bakit ang naging ano is to give the PAMB and the ECC? When to begin with, may violation na siya, ha? Kasi natayo niya na wala siyang PAMB, wala siyang ECC. So bakit hindi niya na lang right there and then inissuehan sila ng, ano ba yan? To demolish the structure. Kasi they already violated. Your Honor, it was the PAMB which granted the clearance, but our EMB called them for technical conference and penalized them, Your Honor. And what was the penalty? They were made to pay, I think, 50,000. Hindi. So bakit hindi nyo naisip na ang ibigay na penalty to demolish? Why not use that option? The process, Madam Chair and Honorable Senator, the process is they have to secure PAMB clearance. First, we have to pero be very Yusek, clear. wala hong PAMB clearance sa tayo eh. I mean, it's a fact. Natayo yung structure, walang PAMB clearance, walang ECC. In this case, this would fall under prohibited acts, no? And the law says, like mutilation, alteration, defacing, construction of, the law provides penalty for those acts, no? 50 from 50,000 to hindi yung penalty, hindi option nyo to issue. and rehab the area that they have defaced Yep. and mutilated. Pag PAMB, we can understand because there are local government in PAMB. But ECC, completely DNR yan. Ha? So, wag nyo ipalusot yan. Pati kayo kasali. Pag nag-issue ng ECC, kasali ang DNR. Pwede nyo pa ipalusot yung PAMB, may local government doon. But ECC, kayo lang yan. Walang nag-i-issue ng ECC kundi ang DNR. So, kasalanan niya ng DNR. Yung ba Sa kasi, amin, ang nag-issue ng ECC sa reclamation, DNR. Oh. di ba Hindi po kasi palusot Yusek, yun. parang kaya hindi rin nga sila natatakot kasi alam nila, magbabayad lang naman kami ng 50,000 pesos eh.
Kasi you've never used that option na i-demolish yung property. Kasi nga, clearly, they're already in violation of the law. Yeah, but that's what the law provides, no? Talaga Finding ang DNR. Kasali the kayo. prohibited acts, Huwag niyo merong sabihin na corresponding hindi penalty. kayo kasali. Talagang kasali kayo. Sa and- amin, lahat kayo kasali. Huwag niyo nang sabihin hindi kayo kasali dyan. You agreed with the local government. Kasabuat kayo. Hindi mai-issue ang ECC without DNR. Talagang DNR ang nag-i-issue ng ECC. Bakit naghugas kamay na naman, Madam Chair? Ano? Naghugas kamay na naman? Hindi, ang ECC talaga DNR. Ang I know. PAMB, combination ng local yan at saka DNR. Pwede pa silang lumusot dyan. Katulad noon, ang nag-issue, mga barangay captain, oo. Pero yung ECC, hindi pwedeng issue yun ng hindi DNR. As a follow-up dun sa sinabi ni Senator Cynthia, it makes sense na, or it doesn't make sense na yung bang building na illegal ang pagkatayo ay mumultahan nyo ng 50,000 versus dapat pinatanggal nyo na lang. Pinademolish nyo na lang. Di ba? Kasi kung susundin natin, Sen. Rafi, yung mga pending na wala pang permit, parang ang direksyon niya, magkakaroon din siya So, ng permit. ito mga pending, bibigyan nyo lang ng, sinabi naman kanina ni I'm sorry, yung taga-region, pending pero eventually magkakaroon ng permit after certain compliance, kung ano pa man yung compliance na yon. Pero the fact of the matter remains na illegal ang pagtatayo nila doon. So mangyari, mumultahan nyo lang ng 50,000 and then after na makapagbayad ng 50,000 and then igugo nyo na. Dapat, nung makita nyo na illegal yung structure na yun, pinademolish na lang. Kaysa naman pagbayarin ng 50,000 and then igugo later on. Madam Chair, no, if I may, what the law mandates us to do upon the passage of the Inay Pass is inventory existing structures, and then there should be determination if they are detrimental to the spirit of the proclamation or law, making it protected area. Ako, I can And then- understand kung yung A&D, mga agricultural land, I can understand that. But magpapagawa kayo ng mga resort, that's another one. You should ask them to build the resort outside of the protected area on the way to the protected area. They should not build it in the protected area. Ako, I can understand kung ang paggagawa nyo yung mga nakatira doon, mag-agriculture sila. Kasi yung agriculture, mas bagay sa protected area. Magtatanim sila. Okay lang yon. Pero building resort, i-issuehan nyo ng ECC in a protected area, that's really something, ha? And ang ECC talagang DNR lang yan. Hindi yan local government. I can understand pa yung PAMBI. Pero dito, you have to have PAMBI resolution and ECC. Kung ibinigay ng PAMBI yung kanilang resolution, huwag nyo ibigay ang ECC. Because that's your responsibility. Ngayon, kung gusto nila, kung magtatanim, okay lang sa akin yun kasi bagay yun, di ba? Sa protected area na taniman natin. Pero yung lalagyan mo ng mga hotel, mga kung ano-ano, sabihin nyo sa kanila, mag-build sila outside the protected area on the way to the protected area. Kasi kikita din sila dun eh. O, kikita lang sila dun. Yung mga lupa, on the way to the protected area, but not on the protected area. Kasi yung protected area, ba't pa natin dineclare na protected area tapos gagawin nating hanap buhay? Hindi, Madam Chair, hindi na rin sila interesado mag-build ng mga resort outside of the protected area realistically dahil wala na mapupunta doon sa outside the protected area dahil ang malamig na lugar, na klima, nandoon sa protected area. Nandoon yung pupunta mga turista, kaya doon sila nagbibuild. Natin i-declare na protected area, gawin na lang nating negosyo. Yun nga, yun nga. We're just pretending. We're just pretending.
Ma'am, if I may. Ako naman, if you don't want to declare it as a protected area, it's okay with me. Kaya lang, pag na-declare na protected area, we have to protect, di ba? Ngayon, kung yung hindi natin mapigil ang local, issue nila yung PAMBI. But the ECC, hindi kompleto. So we have a case against them because walang ECC. Madam Chair, pwede DNR kung may power ba kayo to dismantle? Nakita nyo na kung demolish yung kagad. Kaya yung gawin yan? Ito po nasa batas, Nasa batas? Your Honor. Ang nasa batas, sinabi niya, kung kailangan ang secretary paalisin, we have to go to court and get a writ. Ha? Nandun po sa batas po. Hindi, right away nakita ninyo na unauthorized structure yan. Walang ECC, walang PAMBI, walang SAPA o anong requirement. Tanggalin nyo yan. Hindi pwede ganun? Ganito po. Pagka merong allowable activities within multiple use zone, no? Yes. Kaya karamihan nga pala na nadideklara na multiple use zone. Kanina binabasa po ni Asik Marsh yung characteristics noon. Kaya more often than not, ang natitira, kakaunti na lang talaga yung strict protection zone. Ando na po sila, ma'am, no? That's why the law pero calls for... balikan ho natin, Yusek, you're modeling the issue. For example, this resort, yung Twin Mountain, di naman to dati nandyan, di ba? Pero binigyan niya pa rin ng permit. Ma'am, if I may. Matagal na ba yung resort na yan dyan? Madam, just to answer your question whether we allow development in protected areas, the answer is it depends. Ang DNR po nag-i-issue ng ECC sa mga development, vertical or horizontal development, pero dapat po may dalawang condition. Number one, we can issue development if the area is a multiple use zone. It is indicated in the law. The second one is that if the activity is consistent with the project protected area management plan. If the activity will not be consistent with the project protected area management plan, then the ECC will not be issued. In the case of these illegal structures, nakita po natin na mga resort, talagang hindi naman po talaga consistent yon. So that's the reason why we're looking at it. Interview na po ang DNR. Talagang kailangan po matanggal dyan yan. Kaya lang ang proseso po natin, the DNR has no power to immediately demolish like what we have experienced in Boracay Island. Most of the areas in Boracay Islands are located in a forest land. So talagang illegal po yun nandun. Kaya lang hindi po namin siya magawa dahil kailangan po pumunta kami sa court. Wait, pero nagawa. Nalinis ang Boracay, di ba? We have to give credit kay President Duterte. That's correct. Kasi talagang nagkaroon siya ng, talagang pinaglaban niya na ma-rehabilitate yung Boracay. At lahat naman sumunod, di ba? So kung gusto, kayang gawin. Ang nangyari po sa Boracay, dun sa mga areas na kaya natin, katulong po natin yung local government na nag-demolish. Pero DNR alone, under the existing law, we don't have the power, Madam Senator, to immediately demolish, and we need to go to court. Yeah, but you've never exercised the option to demolish eh. The mere fact na binigyan nyo, penalty nyo na nga lang ng 50,000 eh. Ilang beses nyo in-exercise yung portion, yung power nyo to demolish? At pwede rin makadagdag, Senator, Ma'am. Okay, kapag halimbawa yung isang illegal structure sa within the protected area, dinemolish nyo, madidimanda ba kayo? Alam nyo na kayo'y nasa tama, alam nyo na may batas na dapat hindi siya nagpatayo. Halimbawa yung isang negosyo, hindi dapat nagpatayo dyan ng struktura, wala siyang ECC, marami siyang violation, etc. Kapag dinimolish nyo yan, madidimanda ba kayo? Makukulong ba kayo? Matatanggal ba kayo sa pwesto ninyo? Kung madidimanda, sir, Madam Chairman, yes, madidimanda. Madidimanda kayo? Madidimanda po. At matatanggal kayo sa trabaho? I'll take the Boracay as example. I've faced several cases. Kami po yung nagpatanggal. Ang totoo niyan, kaya napadali po yung Boracay. Yung Municipality of Malay, meron po siyang ordinansa. Pero that only pertains to the beach area. Those, they have this so-called 25+5 ordinance.
Ang requirement lang po doon, kailangan ng notice, isyuhan nila ng notice, in 10 days pag walang ginawa, they can summarily demolish. So, pumasok kami with DPWH, napadali po. So pwede pala. Pwede po, pwede. So, basta't may proseso lang. After 10 days, Pagka mayroon pong ordinansa in the case of Boracay, Kaya nga. in other areas, in fact, there are areas in Boracay that we were not able to do that. Those structures in the forest land, we all went, we went to court for the demolition of those structures. Some are still pending. pero di ho ba parang masakit yun na alam nyo na illegal yung pagtayo ng struktura dyan, meron silang binioolate na batas natin dahil protected area yan, and yet all you can do right away or for the meantime is mumultahan ng 50,000 and then pupunta ka sa korte, which is mahaba yung proseso, tama? Sometimes it will take years bago mag-grant yung request nyo ng korte, tama? Whereas yung nangyari sa Boracay, napakabilis. Agad-agad na maraming na-demolish. Tama po. In fact, in our position paper, meron po kaming in-include na baka magkaroon kami ng summary authority, an authority to summarily demolish areas, no? Structures in protected areas. Gagawin po namin. So are you saying na kailangan ng legislation for that? Para yes po, kasi ang magkaroon ka sabi ng outright sabi- authority? Sa batas mismo, sinabi po, we have to go to court po. Okay.